In this video, tuturuan ko kayo paano gamitin yung drift trade. This is an in-depth, no? Compared dun sa previous video ko na in-explain ko lang kung yung drift trade. Dito naman tuturuan ko kayo paano mag-start sa drift trade at sasagutin ko yung mga karamihang questions na nakita ko sa comments or sa TikTok ko about sa drift trade. Bibilisan lang natin to, but before we start, make sure nakasubscribe na kayo sa video ko, follow nyo ako sa TikTok, YouTube, and Facebook. So the first thing you need is kailangan mo ng Solana. So pwede kang bumili ng Solana sa centralized exchanges, or if meron ka iba pang paraan, go ahead. If ever pipili ka ng centralized exchange, ang gamit ko ngayon is OKX. Lilive ko nila link sa description sa baba para meron kayong additional 10% trading discount, whether sa spot or sa futures. Lilive ko na lang yung link sa baba. So dito tayo sa OKX, no? So kailangan mo mag-cash in dito. So P2P, lahat na, kayo na bahalang paano, credit card, pwede rin. Then bibili ka ng Solana. Kailangan mo ng Solana. Again, yan. Hanap tayo ng Sol. Kailangan bumili ng Solana. Once na nagawa mo niyan, gusto natin i-withdraw yung Solana natin at ilipat natin sa isang hot wallet. Pag sa Solana, kailangan pinaka-trusted, pinaka-number 1 wallet sa Solana is Phantom Wallet. So download mo lang yan. Google Chrome extension lang siya. Pwede rin siya ilagay sa mobile app. Meron din siya sariling mobile app. Pwede mo siyang gamitin sa mobile. But I highly recommend gawin mo to sa desktop, no? Mas mabilis, mas convenient, mas hindi mabagal, no? So once na nagawa mo niyan, may Google Chrome extension tayo sa top right. Login lang natin yung akin. Ayan. So meron tayo. Kunin mo lang yung address ng Solana mo. Meron tayong Ethereum, meron tayong Polygon. Ang kailangan mo is Solana. So copy mo lang to. I mean, syempre, kailangan mo gumawa ng account, seed phrase, tago mo. But once tapos mo na yan, lalabas na dito yung wallet address mo. So copy mo lang yung Solana. Withdraw mo yung Sol mo. Ayan. On-chain. Lagay mo dito yung address mo sa Solana. Then magkano Solana na binili mo. Lagay mo sa, let's say, 10 Solana. Next. Ganyan. Withdraw. Then, okay na. Wait a few minutes. Ang 10 Sol mo ay nasa Solana na. Nandito na sa Phantom Network mo. Ay, sorry. Phantom Wallet mo. Lagi yung nagkakamali network wallet. Once you're done, right? Disconnect muna natin to para mas malinaw. Once you're done, punta ka na sa app.drift.trade. Ayan. Then connect mo yung Phantom Wallet mo. So connect mo lang. Connecting. Then naka-connect ka na. Once you're done, punta ka sa DLP. Or better yet, yung Sol mo, gawin mong USDC. Para mas mabilis tignan, para mas less complicated sa inyo, no? Kasi panaglagay ka sa DLP, ang na-earn mong pera dyan is USDC. So once nakakonect na yung Phantom Wallet mo sa drift trade mo, suggest ko sa inyo is yung 10 Sol nyo, mag-iwan kayo ng konti for gas fee, iswap mo yun into USDC. Okay? So from Sol, iswap mo to USDC. Bakit? Kasi once na ginamit natin yung DLP, ang na-earn natin dito is in USDC. And mas less volatile yan. Kasi syempre, ang price ng Solana is gumagalaw. Ang isa-serve mong collateral dito is Solana din. So, tumataas baba yung collateral mo tapos natatalo ka pa. So, medyo double whammy yun. So, I suggest na gumamit kayo stablecoin or USDC nga, no? So, swap mo from Solana to USDC, then lagay mo sa sub-account mo. So, kailangan mo gumawa ng sub-account para hindi kayo malito. Ideally is perpetual na contract na ilalagay mo is per sub-account. Okay? So, Solperp, 1 account. BTC, 1 account. Ethereum, 1 account. Then, pag gumawa ka ng account, lipat mo doon yung funds mo. So, from main account, ilipat mo sa Solperp na account mo. Para lahat kasi ng pera mo doon sa Solperp account mo, yun yung gagawin niya as collateral mo. Alright? Yun ang gagawin niya as collateral mo. So, once na swap mo na from Sol to USDC, lipat mo yung USDC sa isang account mo, sabi na Solperp nga, then add liquidity. Alright, meron tayong mga tutorial dito. Make sure basahin nyo mabuti kasi medyo complicated to. Once na nagawa mo niyan, then lagay ka lang. Pwede ka syempre 1x is wala kang liquidation or ano. Pero pag tinaasa mo, nagkakaroon ka ng leverage. So may higher risk of liquidation ka. Pwede ka mag-set ng max account leverage lang yan. Times 2, times 5, times 1 kasi gumagalaw nga ang leverage natin. No? Ganito nag-work ang DLP kasi. Next. Right now kasi wala akong open position sa liquidity. Tinanggal ko muna kasi nakikita ko
na pataas yung market ng Sol. Kasi dito syempre, karamihan sa atin, bias tayo sa long, bias tayo na nasa bull tayo, gusto natin tumaas yung coin, and tumataas yung coin. So, syempre, yung position mo, as a counterparty, mag-short ka. Magiging short ka, and makikita mo sa chart, medyo obvious naman na paakit na ulit, no? So, ginawa ko is, tinanggal ko muna yung liquidity ko. Tinanggal ko muna yung positions ko. Antayin ko muna umakyat at a certain point. Then maglalagay ulit ako. Kasi nga, bias yung mga traders sa long. Most likely, mag-earn ka lang usually pag naka-short position ka. Right? Yun yung number 1 tip ko sa inyo ngayon, no, sa video na to is, if feel mo na akit nga, syempre may additional risk yun, may additional speculation yun sa side mo. Pero, magiging beneficial yun sa inyo kung sakaling tumama ka, diba? So, ngayon, makikita din pataas. So, tinanggal ko yung liquidity ko. Antayin ko siguro umabot ng 93. Then, mag-start ulit ako maglagay ng liquidity para maiwasan ko yung loss ko. Para lahat, ma-maximize ko yung profit ko. Next is, pag meron kang open position dito sa unsettled PNL, meron kang makikitang claim dito. So, pag in-claim mo yan, right? Pag in-claim mo yan, kiniklaim mo yung talo mo, pwede mo i-claim yung talo mo, pwede mo i-claim yung up mo. So, pag niklaim mo yung up mo, next, makukuha mo yung pera mo, then yung position mo, parang magiging back to zero siya. Para ka nag-open position dito sa, nag-claim ka ng position nung nasa 86 yung Sol. So, parang naging 86 na yung starting position mo, dun sa position mo, dito sa open position mo. So, pag bumagsak yan, kaya naka-short ka, bumagsak yan, syempre nagpa-profit ka ulit, nakukuha mo yung pera. Pero pag umakyat ulit yan, down na yan. Makikita mo sa position mo, red ka na. Pero syempre isipin mo, nakuha mo yung pera mo eh. Nakuha mo yung up mo. So, yung down mo dito, minus yung up mo na lang yun. So, overall, up ka pa rin naman. And magkaiba yung claim sa close position, no? Pag nag-claim ka ng unsettled PNL, kinuha mo lang yung pera. Pero yung position mo ay nandyan pa rin yan. And lastly, last night lang, in-introduce na nila yung drift points. So, airdrop to, no? So, every time na gumamit ka ng DLP, market making voice, or nagtitrade ka sa drift, nag-accumulate ka ng points. So, pag marami yan ng points, the more points you have, mas malaki yung airdrop na makukuha mo. Obvious na yan, no? Obvious na maglalabas sila ng drift token. So, the more active you are in drift, the more na manilagay ka sa DLP, mas malaki yung points na makukuha mo. So, pwede ka accumulate, para mas malaki yung makuha mong airdrop. That's basically it. Pag gusto mo na mag-withdraw, same thing. Lipat mo yung Sol Perp na account mo papunta sa main account. Then withdraw mo, papunta sa Phantom wallet mo. Then, lipat mo sa OKX mo. Yun lang yun. Then, cash out ka na dito sa OKX. Again, if nakatulong to, if meron pa kayong mga questions, leave it nyo lang sa comment down below. Yun lang. Bye-bye.